Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Arts 5 Quarter 4 Week 3 na may paksa gamit ng mga nagawang 3-dimensional craft. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging malikhain na malaki ang nagiging ambag sa sining at kultura ng ating bansa. Maraming mga bayan at lungsod sa ating bansa ang nakikilala sa mga likhang sining na ito. Halimbawa, ang bayan ng Paete sa Laguna na kilala sa paggawa ng paper mache jar. Ito din ang kalimitang pinagkukunan ng pagkakakitaan ng isang mag-anak mula sa mga simpleng gawain o likhang sining. Ikaw, makakabuo ka ba ng isang likhang sining na mga gamit mo sa iyong tahanan at maaari mong pagkakitaan? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagmasdan ang larawan sa tagiliran. Suriin at magbigay ng 3 gamit ng likhang sining na ito. Una, ikalawa, ikatlo. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, maaari itong gawing kwintas, palamuti, at pagkakitaan. Ang pagkamalikhain ng mga Pilipino ay masasalamin sa iba't ibang gawang sining na likha na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa bansa. Halimbawa na lamang sa bayan ng Paete sa lalawigan ng Laguna, kung saan ang isa sa pangunahing hanap buhay nila ay ang paggawa ng paper mache o taka. Marami sa mga Paetenos ay umunlad dahil sa pagtataka at marami din ang nakapagtaguyod ng pamilya dahil sa hanap buhay na ito. Ang mga kasanayan at kaalaman sa paggawa ng mga likhang sining tulad ng mobile art, paper mache at paper beads at ang pagiging mapamaraan sa paglikha ng mga obra na maaaring mapakinabangan bilang palamuti sa katawan at kapaligiran at mapagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbenta dito ay lubos na makakatulong sa sarili at sa pamilya. Tunghayan mo ang mga larawan. Ang paper mache ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay ninuyang papel, nagawa mula sa piraso at durog na papel na binuo sa pamamagitan ng glue, starch o pandikit. Noong unang panahon, ginamit ito ng mga taga-gitnang silangan at Afrika bilang dekorasyon sa palasyo at mga ataol ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Ang paper beads ay isang gawang sining na nagmula sa bansang Inglaterra na ginagawang libangan ng mga kababaihan, kung saan ang mga paper beads ay tinutuhog upang gawing palamuti o kortina na inilalagay sa mga bintana. Sa Pilipinas, nagkaroon na rin ng industriya ng paggawa ng paper beads. Karaniwan nitong ginagamit na pandekorasyon o kaya naman ay kwintas o pulsera. Ang mobile art ay isang uri ng kinetikong eskultura na kung saan ang mga bagay ay isinasabit sa mga tali, kawad at kabilya upang malayang makagalaw at makaikot. Ginagamit itong pandekorasyon sa mga tahanan at maging sa paaralan. Halimbawa nito ay parol at lampara. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Ayon sa mga pahayag sa itaas, ano-ano ang mga gamit ng mga sumusunod na 3-dimensional craft? Isulat sa tapat ang iyong kasagutan. Paper beads, paper mache, mobile art. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto.
Narito ang aking halimbawang sagot. Paper bills maaaring maging kwintas o pulseras o kortina. Paper mache, maaari itong maging palamuti o lalagyan. Mobile arts, maaari itong maging dekorasyon at pabili. Ipasa mo ang iyong kasagutan sa ating Google Classroom. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Bumuo ng isang likhang sining, paper bills, gamit ang mga lumang magazine, dyaryo o papel na matatagpuan sa inyong tahanan. Sundin ang mga pamamaraan sa paggawa ng paper beads na iyong natutunan nung nakaraang linggo. Mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitan. Ikalawa, sa pamamagitan ng lapis, markahan ng papel at gupitin ito pagkatapos. Ikatlo, kunin ang kabilya, magsimula sa malaking bahagi ng papel, papaliit. Ika-4, bahagyang lagyan ng pandikit ang papel at magsimulang bilutin. Masdan ang larawan. Pagdating sa dulo ng papel, siguruhing mayroon itong pandikit upang kumapit sa bilot ng papel. Ika-5, pahirin ang labis na pandikit at dahan-dahang tanggalin sa kabilya ang paper beads. Ilipat ang paper beads at hayaang matuyo. Ika-6, tuhugin ang mga paper beads gamit ang sinulit at karayom upang makagawa ng kwintas. Ika-7, maaaring barnisan ang paper beads upang tumibay at maging makintab. Suriin ang inyong likhang sining at lapatan ng kaakibat na puntos gamit ang rubric. Lagyan ng check ang angkop na kahon, gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang iyong rubrics para sa iyong pagmamarka. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Palawakin ang kaalaman sa mga gamit ng likhang sining sa pamamagitan ng pagpupuno ng salita sa tamang kolum. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang iyong pagpipilian. Kwintas, laruang kabayo, pulseras, kortina, palamuti sa pinto na may disenyo, sisidlan ng kahon, at replika ng hayop. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa mobile art, palamuti sa pinto na may disenyo. Laro ang kabayo sa paper mache, pulseras sa paper bead, replika ng hayop sa paper mache, kortina sa paper bead, at sisidlan ng kahon para sa paper mache. Ipasa mo sa ating Google Classroom ang iyong kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Batay sa iyong natapos na gawain sa pagkatuto bilang 3, bumuo ng isang sanaysay na naglalarawan kung ano ang gamit ng iyong natapos na likhang sining. Talakayin mo dito kung ano ang kahalagahan ng iyong likhang sining, saan ito pwedeng gamitin at kung ito ba ay maaaring pagkakitaan. Isulat ito sa isang malinis na papel. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa paggawa ng paper beads ay nakaramdam ako ng kasiyahan sapagkat nakapagsuot ako ng pulseras na ako ang may sariling likha. Nais kong gumawa pa ng marami at lubos ko itong pagagandahin. Baka sakali na maipagbili ko ito. Ang kikitain ko ay iipunin ko para sa oras ng kagipitan ay may nakatabi akong pera. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss
any of my videos. Thank you!